Opisyal na ang pagtatagpo ng dalawa sa pinakamabangis na boksingero sa minimum weight division. Nakatakda ang tapatan ng World Boxing Council champion na si Melvin Jerusalem kontra yan sa World Boxing Organization at World Boxing Association champion na si Oscar Colasso sa darating na March 14 sa Los Angeles, California. Ang labang ito ay hindi lamang basta pagdepensa ng titulo, ito ay isang unification battle na kung saan nakataya ang tatlong mga korona sa timbang na 105 pounds. Ngunit bago pa man ang tunog ng bell, nagbabaga na ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Hindi nagpaawat ang Puerto Rican champion na si Oscar Colasso sa pagpapakita ng kumpiyansa o kung tawagin ng iba ay pangmamaliit sa kakayahan ng pambato na Pilipinas. Ayon kay Colasso, muli niya ulitin ang nangyari noong 2023 na kung saan pinasuko niya si Jerusalem sa loob ng 7 rounds. Pinili ko si Jerusalem dahil alam kong kaya ko siyang pasukin ulit. Mas madali siyang iligpit kaysa kay Pedro Taduran, pasaring ni Colasso. Binigyang diin pa ng kampo ni Colasso na si Jerusalem ang mas madaling daan patungo sa pagiging undisputed world champion. Matapos niya ang laban sa March 14, isusunod naman niya na talunin ay isa pang Pinoy champion na si Pedro Taduran na may hawak ngayon ng International Boxing Federation minimum weight world title upang tuluyang makuha na ni Colasso ang lahat ng mga world title belts sa dibisyon at magiging undisputed world champion. Sa kabila ng mga patutsada at pambabatikos, nananatiling mapagpakumbaba ngunit determinado ang garitang si Melvin Jerusalem. Sa isang post sa kanyang social media, hinarap ni Jerusalem ang mga bashers at ang mismong hamon ni Colasso gamit ang wikang Bisaya. Ayon kay Jerusalem, ang mga negatibong komento ay nagsisilbi lamang ng gatong sa kanyang apoy upang lalong magsusumikap sa pagsasanay. Ganahan ko i-bash ko kay para maningkamot pagyod kog maayo pero sa padayon nga suporta sa ako masamot ko maningkamot o ganahan ko samot sa akong trabaho, payag ni Jerusalem. Sa Tagalog, gusto kong binabash ako para lalo akong magsusumikap pero sa mga patuloy na mga sumusuporta sa akin, mas lalo akong magsisikap at gaganahan sa aking trabaho. Dagdag pa niya, hindi lamang pansariling karangalan ang kanyang ipinaglalaban kundi ang dangal ng buong Pilipinas. Inaasang dadagsa ang mga Pinoy fans sa California upang saksihan kung makakaganti si Jerusalem sa kanyang tanging pagkatalo via stoppage o kung magpapatuloy ang dominasyon ni Colasso sa dibisyon. Kung mananalo si Jerusalem, siyang magiging kauna-unahang Pinoy na magbibitbit ng 3 major world titles ng sabay-sabay sa modernong panahon ng boxing. Samantala mga kwento ay Stevenson binira si Lopez. Kahit 10 beses pa kaming maglaban, hindi siya mananalo. Muling uminit ang usapan sa mundo ng boxing matapos magpakawala ng maanghang na salita ang undefeated boxing star na si Shakur Stevenson laban yan kay Teofimo Lopez sa isang panayam via Adin Ross. Hindi nagdalawang isip si Stevenson na maritin ang tsansa ni Lopez kung sakaling magtagpo sila ng 10 beses pa ay hindi talaga makakatalo sa kanya si Lopez. Kahit isa. Diretsa niyang sinabi na walang anumang senaryo kung saan lalabas sa panalo ang binansagan na The Takeover. He could fight 10 times and he wouldn't win once, ani ni Stevenson. Maari kaming lumaban ng 10 beses at hindi siya mananalo kahit isang beses. Mga kakwento, ang girian sa pagitan ng dalawang Amerikanong boksingero ay hindi na bago sa mga boxing fans. Parehong kinikilala bilang elite fighter sa lightweight at sa super lightweight divisions. Matagal nang inaabangan ng publiko ang kanilang pagtutuos at sa wakas nangyari na rin at natalo nga itong si Lopez. Gayunpaman, ayon kay Stevenson, hindi niya nakikita ang sarili niya na mahirapan siya sa estilo ni Lopez talaga. Kaya binigyang diin ni Stevenson na ang kanyang depensa at ring IQ ay higit na mataas kumpara sa agresibong estilo ni Lopez. Para kay Shakur Stevenson, si Lopez talaga ay walang binatbat sa kanya. Sa 10 laban ay hindi talaga magkakaisa.